Ang mga pagdiriwang tulad ng Ash Wednesday at Lent, ayon ba sa Biblia? Ang pagdiriwang ng Lent ay hindi isang utos ng Biblia. Hindi ito iniutos ng Diyos, ngunit hindi rin tahasang ipinagbabawal sa kasulatan. Ang mga gawain sa Lent ay nagmula sa mga tradisyon ng simbahang Katoliko at kalaunan ay ipinagpatuloy ng ilang protestanteng denominasyon matapos ang Reformasyon. Ayon sa doktrina ng Katolisismo, ang mga sakripisyong ginagawa sa panahon ng Lent, halimbawa, pag-aayuno, pag-iwas sa ilang pagkain, at iba pa, ay paraan upang makibahagi sa pagdurusa ni Kristo, upang makabahagi rin sa kanyang kaluwalhatian, batay sa maling pagbasa nila ng Roma 8 verse 7. Sa madaling sabi, itinuturo ng Katolisismo na upang maligtas o maparangalan kasama ni Kristo, kailangang dumanas muna ang tao ng mga paghihirap tulad ng naranasan ni Kristo. Ang mga pagdiriwang tulad ng Lent ay ipinapalagay na tumutulong sa layuning iyon. Ang ganitong katuruan ay hindi ayon sa Biblia o heresy. Una, malinaw na itinuturo ng kasulatan na walang sino mang pinapaging matuwid o naliligtas sa pamamagitan ng gawa o pagdurusa, kundi sa pananampalataya lamang kay Kristo na siyang nagdusa para sa atin. Ang mga gawaing tulad ng Lent ay hindi maaring magpatawad ng kasalanan o maglapit sa atin sa Diyos, sapagkat ang anumang gawa ng makasalanang laman ay hindi kayang burahin ang ating pagkakautang sa Diyos. Tanging ang dugo ni Kristo, na walang kasalanan, ang makapagre-reconcile sa atin sa Kanya. Kaya, sinumang nag-ayuno o nag-aalay sa Lent upang makahanap o mapanatili ang kaligtasan, ay hindi pa naunawaan ang prinsipyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, salvation by faith alone. Ang paggamit ng Katolisismo sa Roma 8 verse 17 bilang basehan ng Lent ay maling pagpapaliwanag ng kasulatan. Sa tamang konteksto, itinuturo ni Pablo na hindi dapat matakot ang mga mananampalataya sa pagdurusa sa lupa, sapagkat tulad ni Kristo, ang ating pagdurusa ay pansamantala at magdudulot ng walang hanggang kaluwalhatian. Hindi sinasabi ni Pablo na dapat tayong maghirap upang maligtas, kundi ang pagdurusa ng mananampalataya ay bahagi ng ating paglalakbay patungo sa kaluwalhatian, hindi paraan ng pagkamit ng kaligtasan. Ang Katolisismo ay nagtuturo ng kaligtasan sa pamamagitan ng gawa, kaya't mali nilang binibigyang kahulugan ng mga talatang tulad nito upang suportahan ang kanilang turo. Ang isang Kristiyano ay dapat maging maingat at mapanuri o discerning pagdating sa mga pagdiriwang tulad ng Lent o Ash Wednesday. Bagaman hindi ito kasalanan sa sarili nito, ang teolohiya na kalakip ng ganitong mga pagdiriwang ay maaaring nakalilito o nakasasama sa mga bagong mananampalataya. Maaring ipahiwatig ng ilang argumento na ang ganitong mga sakripisyo ay kailangang gawin upang mapasaya ang Diyos o mapanatili ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Ngunit sinasabi ng Biblia na si Jesus ang minsan at magpakailanmang nag-alay ng sakripisyo para sa kasalanan, kaya wala nang kailangang idagdag pa. Hebreo 10. Sa pamamagitan ng kaloobang iyon tayo ay ginawang banal, sa pamamagitan ng pag-alay ng katawan ni Hesukristo, minsan para sa lahat. Sa halip na sundin ang taunang panahon ng Lent, mas mabuting mamuhay ang mga Kristiyano sa araw-araw na disiplina ng pag-aayuno, panalangin, at pagpipigil sa sarili, ayon sa turo ni Pablo sa Roma 12:1. Kaya't ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan bilang isang buhay at banal na handog na kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang inyong espiritual na pagsamba. Sa halip na maglaan ng ilang linggo sa mga seremonyal na sakripisyo, mas mabuti na ialay natin ang ating buong buhay bilang buhay na handog ng papuri sa Diyos, araw-araw. Ang Lent at Ash Wednesday ay hindi itinuturo ng Biblia bilang utos. Hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ng gawa o pagdurusa, kundi sa pananampalataya lamang kay Kristo. Dapat maging maingat ang mga Kristiyano upang hindi maligaw sa maling teolohiya. Ang tunay na pagsasakripisyo ay ang pamuhay araw-araw para kay Kristo, hindi pansamantalang ritual. Iharap ninyo ang inyong mga katawan bilang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Roma 12:1. Para sa karagdagang impormasyon o katanungan, bisitahin ang aming Facebook page, ang The Way Community Bible Church.